afternoon and happy Thursday mga kapamilya! Welcome to Star Magic Spotlight Press Conference where we interview and get to know your favorite kapamilya artists more and more in every press con. Of course, my name is Ayana Perlas, your host for today, and syempre, sobrang exciting as this is our episode for this month. We are gonna be joined by, of course, one of the most trending love themes of our generation. Malalaman natin kung sino sila in just a little bit. But before anything else, syempre, mag-comment lang kayo down below or post your reactions with our hashtag Star Magic Spotlight. We are very excited to see your comments and baka mamaya we will read some of your comments in just a little bit. Pero syempre, i-greet din natin yung mga friends from the media natin dito. Yes, thank you so much friends from the media for taking the time to be here today. We are very, very excited for this episode kasi syempre, ang mga kasama natin, we will get to know more about two dynamic individuals who have completely captured the public's attention with their authenticity. Alam naman natin yan, sa PBB pa lang, authentic na sila. And not only that, undeniable spark and charisma. From, again, PBB Gen 11 straight into our hearts. They continue to be the talk of the town. Let's give it up for JM Fiang! Hello! Hello! Hi everyone! Hi everybody! Yes, hello JM Fiang, kamusta? Grabe, wait lang, gusto ko lang sabihin. I have to say this now, syempre from the movie Almost Us. Grabe yung face cards niyo. Yun lang gusto ko sabihin, grabe, sobrang talented nyo. But then we'll get to know more about that later. Pero how are you guys? How are you? Pagod, tumakbo tayo eh. Oo, pagod. Pero happy kami. Yes. Siyempre. Happy. Good blessing naman yung pagkapagod namin. So, bigay pa kayo sa amin. More. For sure, more and more blessings to come. Pero Yes. bago yung Chika Minute natin, actually, nag-prepare po kami ng surprise video para sa inyo. Yes, Ano kaya yan? naman, let's all watch this. It all began under the watchful eyes of Kuya. Inside the Big Brother house, a raw, heartfelt connection bloomed right before our eyes. As the Nagawa namin siya hanggang matapos ng wala kami na-expect. Totoo, kung ano yung sinabi niya. Yes. Kasi actually, pinag-usapan namin right after kami matapos ma-film yung buong movie. And ayun, totoo nga na pag first film mo, kakabahan ka talaga. And kami nung time na pinag-usapan namin, sobrang napapressure kami kasi ang daming expectations. And nung time na yun, nung nag-usap, puro usap? Ano ba yan? Pero nung time na yun, nag-usap kami. Hindi kami masyado nag-expect na yung gross niya talaga is umabot sa ganyang kalaking halaga. So, very thankful kami. And actually, nagulat din kami pagkakita namin sa Instagram. Grabe talaga. Kasi I think nung ghosting, ako rin yung nag-host. Yeah. And grabe yung maturity, yung change ng characters nyo. From ghosting to, of course, dito. Syempre sa ghosting, medyo papi-papi lang. Ito naman, mas mature na role na for you guys. Kamusta yung pag-shift nyo sa roles ninyo? Yes! Pag tumingin ako sa'yo, ibig sabihin, ikaw ang unang sasagot. Sa akin, siguro mas malalim compared kay Treb sa kay Mac. Mas malalim si RR and mas kahit isang straight yung backbone niya as a best friend lang. Pero yung lalim niya, mas complicated siya kumpara dun sa dalawang character na play ko sa ghosting. So, challenging. Yung role ko naman bilang si Janine, actually, same na yung pangalan ko eh. Sa Almost Us and sa Ghosting, same na Janine, nagulat na lang ako. Pero si Bulots na lang. Si Bulots kasi meron siyang hugot. Meron siyang lalim na hindi mo makikita kay Janine sa Ghosting. So, mas na-challenge ako sa character ni Bulots kaysa kay Janine talaga. Kasi si Janine kasi sa Ghosting, happy-happy lang siya eh. Parang, nalaglag. Yung character kasi ni Janine sa Ghosting, happy-happy lang siya. Kung ang pinaproblema niya ng lagi love life. And si Bulots kasi, malaking pressure sa kanya pagdating sa pag-aaral. Kasi yung mama niya is attorney. And gusto ng mama niya, same sila maging attorney. Right?
So may lalim din talaga si Bulots. Grabe yung pressure din yun, no, as a child. Pero, ito, JM and Fiang, I also want to know, syempre, of course, like what you mentioned, hugot. And alam mo, maraming, like, not only, syempre, supporters niyo, but even casual viewers na impress dun sa performances niyo, kahit na, like, medyo new pa rin kayo sa industry. Sobrang effective and natural ng acting niyo. Ano ba, like, coming from talent ba yun? Or say, coming from workshops? Ang galing niyo kasi. Sige ako na. Go. Ako, every time na meron akong breakdown moment sa eksena, siguro, marami na kasi din, kahit at a very young age, madami na din akong napagdaanan sa buhay. And siguro yun din yung nahuhugot ko every time na kailangan ko ng breakdown moments. Hindi kasi ako sanay talagang makatanggap ng compliment sa mga tao na every time kasi na kina-compliment ako, nahihiya talaga ako. Mas okay pa sa akin na, though very thankful ako na sa mga compliment, pero hindi talaga ako sanay. So, nahihiya ako. Ikaw? No, ulit Yung ano nga, yun. Performance? Yes. Same lang din. And siguro, workshop. And syempre, hindi namin may deliver yung... hindi namin mabigyan ng buhay yung character namin, kundi din dahil kay Direk Dan. Di ba? Di ba? Ayun, parang... share ko na lang din, nung after namin shoot yung teaser, kahit wala siyang storyline. After na quick na session kami ng workshop kay Direk Dan, parang getting to know each other na lang din. And no, hindi siya typical na workshop. And pinakang naalala ko na binigay lang niya sa akin na tip. No, nung time na yun, which is yun yung pinangawakan ko kung bakit ganun ko dineliver si Pete. Ang sinabi lang niya sa akin nun, parang GM malatang ginagalingan mo, huwag mong galingan. I mean, simpleng sentence lang, pero naikita 2 linggo kong pinag-aralan yun. I mean, realize ko nun yung difference ng film acting sa TV acting. Doon ko na-realize kung ano yung mini direct na ipakita ko sa PIP. So, I guess happy naman siya sa ginawa ko. Interesting na bringing up mo yung workshop, yung getting to know workshop. This is for Almost Us, tama? Yes. Grabe, may getting to know workshop pa kayo. Meron pa kayong natutunan nun about each other na, ay shucks, ganun pala si JM, ganun pala si Piam. From that specific workshop, meron ba? Hindi siya yung typical na workshop talaga na makikita mo. Tulad sa Meisner, meron talaga kayong ibibilda. Doon kasi sa workshop na tinuro sa amin ni Direk Dan, iba siya eh. Parang yung purpose niya nun, parang sinala niya kami sa, okay, GM, ito yung film ha. Kasi that time, ang project na natapos namin is yung Ghosting. So it's small screen TV. So iba yung atake namin, ganun. So parang gusto niya ma-warm up kami na film yung gagawin niya, okay, ito, ganito, ganun. So, yun. And ang pinaka-naalala ko na, up until now, dala ko pa din yung sinabi ni Direk Dan na every time na may breakdown moments, think about one box. And then every box, meron siyang mga memories. Diba? And then, Sense memory. parang mga sense memory mo na past. And then, mag-focus ka na kumuha ka ng isang box. Pag nakuha mo yung isang box na yun, after mo makuha yung emosyon na kung ano yung na-feel mo dun sa box na yun, i-close mo ulit para makamove on ka. Yes, yun yung one thing na naalala ko na tinuro sa amin ng Direk Dan. And sobrang effective nun kasi matadala ko yun habang buhay sa akin. Would you say na merong parts sa inyo na na-heal dahil sa movie na to? Dahil sa method na yun din. Diba? Like moving on. Yes. Meron. Oo naman, especially yung mga yes na lang. Baka ma-overshare ko. Yes. Bongga. Yes. Pero grabe halata naman na, well, number 1, box office hit in its first week.
Not only that, grabe yung gross niya. And halata naman na very effective nga yung naging methods niyo, workshops niyo, and everyone loves the movie. Like, wala ako narinig na bad review about Almost Us. Kaya congratulations, guys. Super. We are so excited for more projects with JM Fiang. And just, malay natin, di ba? Kailan ba yung next project? Wala pa. What? Secret! Secret! Okay, abangan natin yan. But of course, syempre, kagaya ng sinabi ko kanina, JM and Fiang, meron tayong friends from the media dito who have their questions for you. They were able to submit their questions. Kaya naman, let's start things off with Push. Okay, we have here, our first question is for JM. Cinemalaya Dan Villegas indie films alongside the Love Team projects. It feels like you're building two careers at once. Which one are you betting on when no one is watching? Critical question, Bob. Well, noon pa naman inamin ko na after ko lumabas ng PBB and ayun, habang nasa proseso ako ng FDCT, ng crash course nila for Meisner, siguro I can say pinangarap or ginusto ko na maging as an actor is maging character actor talaga. Kasi parang doon ko nakita yung complexity as an actor. And isa rin si Direk Joey Reyes na nag-explain sa akin kung ano yung pinakaiba ng as a character actor and as a leading man. So, syempre yung choice na sa amin. Doon ko parang saan parang sarap maging character actor, no? Hanggang dumating si Max, si Chal na balik dito. Na character ako doon, syempre. Ilang taon na ako din yung character ko doon, bata pa. So, kino-consider ko siya na character role yung ginawa ko doon and nakakagulat lang na ang daming napansin nila or feedback nila na nakikita nila ako as leading man. So yun yung hindi ko na-expect noon na parang character yung ginawa ko dito pero leading man yung matay nila i-point out sa akin. So I guess siguro parang kahit huwag na lang ako pumili, parang hindi naman siguro masama kung pwede ko subukan parehas kung kaya ko naman, di ba? Kung may tatawid ko naman. So, ay parang hindi ko parang yung option na hindi mo kailangan pumili. Ganda ng sagot actually. Diba sabi niya? Actually, Yes, go. Siya na yung sasagot for me. Yes! Your kodigo, di ba? Perfect. But alam mo nga, JM, I like what you mentioned na parang goal mo talaga maging character role. Tama. So, if you were to choose siguro kung a genre na gusto mo i-explore na never mo pa na-try, anong genre yun? Action ba? Horror? Ay, horror na-try mo na eh. Action na-try mo na rin eh. Mini-action siya. Oo. Siguro kung hindi ko alam kung anong genre yun, pero kung pagbabasahan ko lang yung feedbacks nila sa akin, base na sa observation ko, parang gusto ko magkaroon ng pelikula o gumawa ng pelikula na sinasabi kasi nila na parang ayun, maamoy yung mukha ko na parang wala daw akong gagawin masama. So parang gusto kong gumawa ng Psycho. gusto kong gumawa ng pelikula na parang kukunin ko yung loob ng audience sa una. And then at the end of the film, lahat sila galit sa akin. Parang ganun. Parang masarap yun. May pa-betrayal effect. Bonus na. Yes, Ayoko tara. na. Ako yung executive producer. Charis. Oh my gosh, bongga. Okay. Ang ganda nun, actually. Oo. Ganito yung palakpak ko sa'yo. Yes, hindi na isa. Fantasy, Lima. fantasy. Diba? Hindi ganon. Perfect. Ganon. I love it. Okay, i-manifest natin yan. gusto ko din yun. Yun na lang role ko. Ay, gusto rin ni Piang yung role na yun, bongga. Ganon din role ko. Yes. Thank you so much, Thank you JM. for sharing. Okay, ito naman, si Fiang. Your question from Push. Okay, Fiang. Every shared glance with JM gets dissected by thousands of fans convinced they know what you feel. At this point, do you even trust your own emotions or has the noise made that harder than it should be? May isa lang masasabi ko dyan. Actually, sinasabi ko dito sa madaming interview ko na mahirap pekein yun. As in, kung pinapeke ko yung sarili ko na kikiligin ako sa kanya, kung pinapeke ko yung sarili ko na nasasaktan ako sa kanya, or kahit anong emosyon na ipakita ko sa movie, ang hirap pekein nun. Kasi kailangan mo maging sponge para ma-feel din ng audience kung ano yung na-feel mo nung ginagawa mo yung eksena. And hindi naman ako mahirap kiligin eh. Mabilis talaga akong kiligin, swear talaga. And, yun lang masasabi ko. Kung nakikita nila akong kinikilig sa movie, kinikilig din talaga ako in real life.
Cute, di ba? What you see is what you get kay Fiang actually. Ever since naman PBB, very authentic si Fiang. Pero, okay, ito. May follow-up question ako for Fiang. Kailangan kong malaman, of course, syempre as a public figure, kailangan minsan may papasad, you know, kahit na you're hurting, kailangan putting a smile on. How can you stay authentic but at the same time protecting your boundaries pa rin? That's a good question. Actually, pag pagod kasi ako, pag pagod ako, hindi ako umalis ng bahay. Pag every time din na, kunwari, sabihin na natin na pagod ako this time. Yung mga fans din kasi namin, alam nila kung kailan ka pagod. So, meron silang time na mag-respect sa time namin na if ever nakikita nila sa mata namin na pagod na kami, hindi na sila mamimilit. Kasi naiintindihan nila na tao lang din kami, pagod din kami. And at the same time, pagka hindi naman kami pagod, talagang friends kaming lahat. Ganon yung touring namin sa kanila. So yeah, pag ako pagod talaga, hindi na ako lumalabas. Kasi ayokong ma-judge again na, alam, sungit naman ito. So pag alam kong hindi ko kaya na ngumiti or hindi ko na kaya magpatawa, hindi na ako lumalabas. Parang keeping that part Yes. private na lang sa'yo. Oh, I love it. Okay, thank you so much, Piang and Jacob. And maraming salamat to push for your questions. Okay, ito naman. From John Bueno of Cumagao. Ito, for JM. Has the success of Almost Us sunk in yet? Nalunod na ba siya? Di ba? Honestly, yung pressure nandito pa rin. Even though kahit ang daming nagtatranslate na successful na yung film, nasa third week na kami dalawa, hindi pa rin namin siya film na parang nape-pressure pa rin kami. Sana marami pang hindi fan ang makapanood, sana marami pang hindi fan yung maka-appreciate ng pelikula. Hindi lang para sa amin, kundi syempre doon na rin sa mga tao sa likod ng camera. So, kahit sa ilang beses na mabasa o may magsabi man sa amin na, congrats, blockbuster, gano'n. Grabe yung gross, gano'n. Hindi namin siya ma-feel, parang hindi siya kaya pumasok sa isip namin hanggat hindi kami satisfied na, okay, ang daming casual viewers, ang daming casual na audience yung naka-appreciate ng pelikula. Parang yun yung goal namin, ganun tao. Totoo. And every time nga na nababasa namin na blockbus, ganito, ganyan, parang hindi siya nagsisink in sa amin. Kasi, and at the same time, yung katulad na sinabi niya, gusto namin na may mga casual viewers pa na makapanood, na ma-appreciate yung movie namin. Parang inulit ko lang. Oo. Yes. Yes. Pero oo, totoo naman yun na parang mahirap talaga maging quote-unquote complacent sa product position. Kampante. Yes, kampante, di ba? Kasi kailangan parang gusto nila everyday may improvements, which kitang-kita naman kay JM Fiang. Yes. Okay. Ito naman for Fiang from John Bueno as well. Recent articles have been published about JM publicly admitting na he is courting you. And hearing that, do you feel kilig about this? May article? Sino gumawa nun? Sino gumawa nun? Hindi. Totoo, may article? Sorry guys, hindi na ako nakakapag-phone talaga, Search nga swear. natin. Search ko yan mamaya, tapos update ko kayo pag kinilig ako. Kasi hindi ko pa talaga swear, hindi ko pa alam. May article pala kasi hindi na talaga kami masyado nakakapag-phone. And every time na meron kaming pahinga, hindi na talaga kami nahawak ng phone. Lagi kami naka-airplane mode, every time na meron kaming sariling hangin na pahinga. So, may article pala about courting. Thanks. Thanks. Pero ito, Fiang, alam naman natin kapag may manliligaw, nakakakilig talaga. Yes, I. Yes! Ano yung siguro most recent na kilig moment mo? Like, with Okay. JM? Lumabas naman to, so pwede ko siyang i-share. Kung ano yung ginawa mo for my salubong birthday. Yeah. Kainin.
Hype man. And nung time na yun, Okay. sinundo niya ako sa bahay ko. Tapos sabi ko sa kanya, sunduin mo ako dito sa bahay. Kasi pupunta ako kina mami. Punta ako dito kina mami, doon ako sa salubong ng birthday ko. So ako, nakapagtulog and everything. Kasi nga kina mami ako tutulog. Nagpapatid lang ako sa kanya para for my salubong birthday. And nagulat ako, bakit tayo nandito? And nandun sila Derek Dan, andun yung mga friends ko, andun sila Ate Nicole, andun yung mga glam team ko, and andun yung mga admins. And meron kaming fans doon na nandun din sila sa loob. Andun yung writer, as in andun sila, Derek Kip. Andun lahat. So sobrang nagulat ako kasi buti na lang talaga naka-tengkay pa ako. No? Diyos ko. Kasi kung hindi, wala. Hindi ako mag-enjoy ng gabi na yun. Buti na lang naka-skin tint pa ako ng gabi na yun. Kasi punta ako kina mami nun. So yun yung pinaka-latest na ginawa niya for me. And sobrang na-appreciate ko siya doon. Kasi grabe talaga yung grabe yung planong ginawa niya. As in, wala akong kaalam-alam. Zero talaga. So, good job. Yes, o diba? At least na-enjoy ni Piang yung salubong niya. Perfect. Thank you so much. John Bueno of Kumangkao. Okay, ito naman we have from Metro.Style. This is for both JM and Fiang. Okay. You both received a lot of praise from your acting despite just starting after BBB. How do you deal with the pressure and how do you push yourselves to keep improving? Your turn. Sabi ni Piang, your turn. Your turn. Ano ba? Ako, well, tayo, dami naman traits na parehas lang kami. So, parang sa amin, every time na nakaka-feel kami ng pressure, fuel na namin yun para mas pag-usayan pa kung ano yung path na gusto namin daanan, yung craft namin, pagutihan pa. And, yun lang, as in, nasa workshop, and syempre, hindi enough yung workshop kung hindi ka talaga maglala ng pagmamahal dun sa ginagawa mo. Syempre, kung mahal mo yung ginagawa mo, magiging maganda yung outcome na. So, yun know. Mahal namin yun, di ba? Yes, right. I love my job, guys. Super love my job. Yeah. Yes, that's it. Yes, love it. Thank you, JM and Piang. Ito naman, siguro, yung Almost Us, syempre, I'm like what you mentioned, nafe-feel nyo yung pressure, box office, blockbuster. Siguro paano nyo i-handle yung pressure na kailangan nyo i-top yun? Actually, napag-usapan na natin Okay. yan. Pero dahil dyan, ikaw ang munang sumagot. Okay. Buang. Ikaw naman Hindi, parang mas na-feel ko namin yung pressure na nung ang dami nang nakikita na blockbuster, tapos yung gross na yung lumalabas. So, napapag-usapan namin na parang, shucks, kailangan yung next project natin mas higit pa. Kasi, well, isa yun sa mga natutunan kasi sa Himalaya. Kay Kuya Bong din, Kuya Bong Navarro, na parang sabi niya, sa first project mo, sa first film mo, dapat laging mas better yung susunod. So, ayun, parang doon kami na-pressure naman na sa love team na siguro kailangan mas solid yung kwento na gagawin natin sa next project and sana mas lumawak pa yung reach ng film na gagawin namin. So, nasa part na yun, doon kami na-pressure. So, parang futuristic na kami. Yes. Ikaw, Piang. Sabi niya na lahat ng pinag-usapan namin, wala na Sa akong akin mo kasi pinasa. Siguro mas kung gagawa ka man kami ng panibagong film, siguro mas double na yung pressure. Kung ano yung naramdaman namin sa Almost Us, siguro mas double talaga siya. And, nakatulog siya. And, nasabi niya na kasi talaga lahat eh. Na yung pinag-usapan namin. Actually, kanina din lang namin ito napag-usapan kasi nabanggit nga ni Ate Nicole na blockbuster, ganito, ganyan.
And kami, napag-usapan namin kanina na, hala, what if, yung mga what ifs na kami. Kasi syempre, kailangan namin maging futuristic, kailangan halapin yung reality, ganito, ganyan. So, ang dami namin what ifs. And siguro yung nagpapalakas ng loob namin, siguro yung mga fans namin talaga. Kasi di naman mag-blockbuster ito kung di dahil sa kanila. Parang sila talaga yung reason. Yes. Yes, sa success niyo. Siyempre, gusto ko rin malaman, kagaya na sinabi niyo kanina, it's all about the story and the characters also. Meron ba kayong gustong, siguro, specific role as a love team or specific movie na gusto niyo i-try together at for your next project? Uy, Nababonder ako. Nakaharap eh. napag-usapan din natin yun. Ano yun? Nakalimutan ko siya eh. Swear. Baka magkiba tayo. Kwento mo yun sa'yo para maalala kay akin. Ako sa akin, ano, siguro. I have! Okay. Diba? Ang Go. bilis. You know Mr. and Mrs. Smith? Yes. That! Yes. My gosh, parang kakaiba siya kasi sa movie, Mr. and Mrs. Smith, syempre makasama sila. So, wala silang alam na secret agent sila pareho. And inutusan sila na kailangan yung isa. So, parang ang cool nun. For me lang for me. What's yours? Ano ang title? Mr. and Mrs. Smith. Mas cute yung Mr. and Mrs. Ibarra. Gano'n. Hindi sa akin, may seryoso. Hindi, Hindi, pinapatawa lang namin kayo kasi baka naboboard na po kayo. Same. Siyempre, hindi naman pwedeng magkaiba tayo ng gusto ba? Hindi, kung ano lang, kung baga, yun yung for me. What's yours? Siguro, mature drama, ganun. Na may pagka-rom-com pa rin. Kasi yun yung kailangan ng mga Pilipino. Kailangan nilang sumaya, di ba? Sa gulo ng Pilipinas. Gulo na ng Pilipinas. Grabe. Yes. I'm gonna run. Yes. Thank you, JM and Fiang. I love it. Pero grabe, okay, mature drama. Yes, And maganda. also, Mr. and Mrs. Smith, i-manifest din natin yan for the next projects. Thank you so much. Ito, siguro, okay, we have another question from Kapamilya Vines. This is for the both of you. Following the success of Almost Us, anong ay, na-answer na pala yun. Yes, we already answered that. Okay. Ito na lang. Working with the veterans on Love is Never Gone. Ano ang important lessons na natutunan nyo bilang new gen actors? Yes, which is on Prime, tama? Yes. Ako, one thing natutunan ko kay Miss D talaga is you have to be on time. Kailangan talaga, mahalaga kasi kay Mama D yung 1 minute. Kung dumating ka ng, kung call time mo 11, dumating ka ng 11:01, you're still late. Kasi hindi ka dumating on time. So mahalaga, yun yung one thing na sobrang tumatak sa akin kay Miss D na be on time. You have to respect yung time ng ibang dumating ng on time. And at the same time, pag ginawa mo yun sa kanila, babalik din naman sa'yo yun. So be on time talaga kay Mama D. Ayun din, same nga. Parang more on pakikisama sa lahat ng katrabaho mo. Hindi hindi tip sa paano ba bumili sumiyaw, paano magpakilig, paano magpatawa. More on iparamdam mo na tao kayo lahat sa set. Ganun. Actually, totoo yan. I feel like super important ng work ethics para Yes. tumagal sa industry. Actually. Beautiful, yes. Thank you so much to Kapamilya Vines. Last question from one of our friends from the media. We have from Cinema One for the both of you. What do you think makes you a good partner? Oh, that's a very hard question to answer. Good partner? Parang pag sasagutin ko kasi siya ng sarili ko, parang self-proclaim. Ako sasagot sa'yo, ikaw sasagot sa akin.
Yes. Pero hindi naman masabi na self-proclaim na. Pwede. Like parang ano ang green Diba? flag ni Yes. Yang? Ano ang green flag ni JM? You first. Hindi, parang generally, parang ano eh. ah, siguro ang laking factor na best friend kami sa loob. Na sa BBB, sa bahay ni Kuya, na parang mas doon pa lang komportable na kami sa isa't isa. Doon pa lang kilala na namin yung isa't isa. So, kung ano man ipakita niya sa akin, hindi magugustuhan ng iba. Wala akong pake doon. And vice versa, ganun din ako sa kanya na parang baliwala lang sa amin dalawa, which is ang laking factor na kung bakit mas nagiging strong pa yung band namin as a partner. Factor? So, ano yung green flag ko dun? Hindi, generally. Magbigay ka. Stretch. Siguro green flag. Yung verde Hindi kasi mo. verde. Hindi. Ayun siya na, yung authenticity mo. Kasi, parang that shows na hindi ka wala kang sikretong itinatago sa akin. Yes, honest. Yes, I. Ano ba yung yes, I? Search niyo guys yung yes, I. Ako, nagamit, kaka-yes, I ko to sa mga friends ko, nagamit ko tuloy dito. Ako, sa kanya, mga green flag niya, sobrang dami talaga. One thing na sobrang green flag niya is, sige, magbigyan ko tatlo. Magbigyan. Nahihiya si JM. Nabiya ako. Chachar? One, sobrang, ano tawag dun? Go with the flow. Ano tawag dun? Chill. May other term. Laid back. Huwag na nga yun. May ibang Gentle. May Gentle. ibang term dun eh, pero never mind. Next, very understanding siya. Understanding, respectful. Sige, dun na lang muna. Yes, I love Nahihiya it. siya. Oh, shy type. Oh, sabi niya, next question na please. I Shy love type? it. Shy type, diba? Thank you so much, Cinema One. Grabe, halata naman na ano eh, meant to be. Yes, good partners sila for each other. Yes, palampakan po natin JF Yang. But, of course, we have another question from one of our friends. Franz Zamorda, take it away. Hi, good afternoon sa inyo guys. Congratulations sa almost us. Thank you po. Sa hosting din. And, okay, question. Okay, now let's proceed. Nabanggit na kanina, let's talk about Love is Never Gone. So, sa mga hindi pa nakakanood, how would you describe your characters here? Tapos, how do you see yourself, gaano kayo na-challenge in portraying your characters here? Napanood ko na yung episodes 1 to 4 and parang iba rin to. Ibang GM lang yung papanood na. And for sure pa na-stretch pa to. So, how would you describe your characters? And paano kayo na-challenge dito? Ako si Raya Verona. Sa mga hindi po nakakalam, ako po si Raya Verona. Ako po ang prinsesa ng mga Verona. And yung character ko dito, sobrang layo sa kung ano yung ugali ko. Sobrang layo niya kasi, ano ba? Meron kasing time na sobrang maka-family siya. And meron ding time dumadaan, sa Jordan. Meron mga times na sobrang mahal na mahal niya yung family niya. And may mga times din na gusto niyang kalabanin yung parents. So, makikita niyo yung shift. Hindi ko in-spoil, kaya ang tagal ko mag-isip eh. So, makikita niyo yung shift ng character ko po sa episode 6. Kasi doon talaga makikita niyo na kung sino yung pinipili ni Raya. Sa akin, una pa lang challenging na kasi nung binigay sa amin yung papel ng character namin, parang that time, SRR, and then may papel na rin yung character namin dito sa Almost Us. So parang, isa yung iniisip namin na kailangan hindi magta-translate sa audience na iisa yung reaction, iisa yung emotion na pinapakita ng actor na to. So, doon, una pa lang pinag-aralan na namin. And for me, I can say na mas
mas challenging si Ronnie kaysa kay RR dito sa Almost Us. Kasi yung lalim kasi ni RR, ni Pip, is about sa relationship about sa romance. Sa relationship niya kay Bulots, si Ronnie, yung lalim niya about sa buhay. Kasi wala siyang parents, wala siyang, ano yun, kinukupkop na lang siya ng side ni kay Joshua, ni Deo. And siya yung mismo bumubuhay sa sarili niya. Hanggang sa dumating na rin si Raya, na di natin alam kung ano ba to, blessing o problema. Di ba? So maraming branches kung bubuuin mo yung character arc ni Ronnie compare kay RR. Looking forward to that. And ano sa inyo? Kasi, okay, ang pinag-usapan din sa serye nito, for Youth Young, is gaano kayo naging close ni Miss D dito sa paggawa nito? So, my question would be, okay, so, how would you describe your relationship off-cam with Miss D? Ano yung, kanina bagit mo na yung natutunan. Yeah. Like, parang how would you describe kung, what do you think, paano kayo naging ganun ka-close ni Miss D? What is it about yung pagsasama niyo sa, sa serye? Actually, kami ni Mama, every time na wala pa kami eksena, lagi akong pumupunta sa kwarto niya para guluhin siya. Swear, lagi ko siyang ginugulo na, minsan pagka tutulog siya, yakap lang ako. And then, pagka wala pa kami, hindi pa namin eksena, pupunta naman siya sa kwarto namin nila Jane, nila Ivana na, wala, magkukwentuhan lang kami about mga chismisan. Mga typical na chismisan lang na ginagawa namin ni Mama. And sobrang, I can say na super close kami ni Mami. As in, kaya ko na mag-open sa kanya. Ganong point ng closeness namin. And nakakatuwa kasi at first, natatakot talaga ako kay Mami. Kay Mama D, natatakot ako na, pagpagalitan niya ako, ganito, ganyan. Pero, parang first day pa lang ng taping namin, naging close na kami. I don't know how, pero bigla kami nag-click. Maingay din kasi si Mama D. Yes. Kaya everyone's thinking, wow, si Young naging close kay Miss D kasi everyone knows na parang si Miss D hard to please. So parang, wow, ikaw in an instant, diba? So, anyway, last question na lang for the both of you. Okay, so looking back kasi napanood namin kayo sa TVB and everything, ano yung sa tingin niyo yung biggest misconception about you two? Hindi as a team, kundi as individually, na feeling niyo nabasag na ngayon and everyone is like, wow, hindi, yung parang kumbaga, ano yung tingin na sa inyo before na wala na ngayon, na nabasag na. Ay, may sagot ako dyan. Pagiging singer ko. Yes. Wala kayo singer na kasi ako ngayon. Ikaw muna. Yung pagiging nonchalant mo. Minsan kasi, go. Hindi kasi ako, hindi ako aware kung anong tingin sa nung nasa loob ako sa tingin sa akin sa labas. Though alam ko maraming negative. Kumbaga sa akin, kilalanin niyo ako kung hindi ko na kontrolado kung magustuhan nila ako o hindi. So, hindi ako aware. Siguro, yung na lang, yung part na yun na lang, wala. As in, hindi talaga aware kung anong... Hindi ka conscious at hindi ka... Yes. Same with you ba, Fiang? Or... Yung pagiging singer ko na lang. Naging singer When I ko. was there in your concert, ang galing mo doon. So, anyway, congratulations, Thank you guys. so Well-deserved ang mga blessings ngayon. More to come, please. Thank you so much, Sir Franz. Ngayon naman, we would like to call on June Laning. Hello! Yan. O, kanina binanggit si Miss D kasi, so kaya sesegue na ako, no? Ang tawag sa iyo ni Miss D, Piang, is may Little little shrimpy. shrimpy. O, hindi daw sa ano? sa Shrimp. At pinagluto ka niya, Yes. kahit may allergy siya, pinatikim na lang niya kay Danica kung Yes. masarap. Yeah. So, na-touch ka doon. Sobra ka. Super, kasi nung time na yun na inaya ko ni Mami mag-vlog, Fiammas vlog, sabi ko, go, Mami! And then, what do you want? Do you want to do mukbang?
Sabi ko, yeah, sure. Sabi, nagtanong siya sa akin, what do you want? What do you want to eat? Sabi ko, Mom, my favorite food is buttered shrimp eh. Pero I know you're allergic, so huwag na lang. Pero sabi ko, Mom, gusto kahit hindi. And then ako din nag-request na gusto ko talaga ng buttered shrimp. Pero nung time na hindi ko naman siya inayang kumain kasi I know she's allergic to shrimp. Pero very na-touch ako na, It's so nice, no? nagulat ako na niluto talaga ng nanay ko. Yeah. Yeah. Ang bongga, no, Piang? Kasi, linawin natin. Kasi may iba na, kasi tinanong si Miss D, tapos alam mo si Miss D, di ba? Kilala mo siya, parang nakaganon siya. Kala, nagtataray siya. Nakakaloka doon sa isang video, binigyang kulay ng ibang mga intrigera, di ba? But she will never do that to you. Kasi No. nagmamalaki ka niya sa amin eh. Yes, no, Grabe. never. At saka, yung mga, hindi kasi nila kilala si Mami D. Hindi nila kilala si Miss D bilang nanay. And hindi nila kilala si Miss D pagka walang camera. Nakakapag-judge lang naman sila pagka may camera. Pero pag nakilala talaga nila si Miss D ng gusto, masasabi talaga nila na sobrang bait ng nanay ko. Tsaka minsan, di ba, parang may mga reaction siya, kala mo Yes. nagtataas ang pila. Mm-mm. Pero yun nga, depende kung binigyan ng intriga ng iba. Yes, depende na sa tao yung pamibigyan talaga nila ng meaning. Pero, one thing is for sure, na sobrang bait talaga. Yun talaga yun. At kung love na love ka ni Dina, eto, si JM naman, nagulat si Miss D. Pinento niya sa amin kasi nung mag-guest kayo sa House of D, nagulat siya nang ini-introduce mo sa kanya si JM kasi hindi niya namukaan. Ang gwapo-gwapo daw kasi ang kala niya nung una si JM kasi nung una pa lang niya makita, nakawig na red, tapos parang yung itsura, ang itim kasi iniitiman pala siya ng makeup, di ba? Tapos sabi ni Miss D, oh my gosh, kala ko, he's dugyot, pero ang gwapo. Naloka daw siya. Naloka siya sa itsura ni JM na. Hindi, nung kala niya kung sino yung pinapakilala mo, di ba? Oo. Yeah. So, anong naging reaction mo nung hindi niya talaga nakilala at si JM? And JM, ano yung reaction mo na, ay, gwapong-gwapo sa'yo si Miss D? Siya na lang After yung makita- sumagot. O sige, JM. Yeah. Ikaw, ano gwapong-gwapo. nga reaction mo? Oo. Ako, ano... Ako natawa lang Oo, talaga tama po ako. na Pero ganun. nagulat ka nung hindi ka niya pinapansin. Kasi hindi niya raw alam na ikaw si JM. Ang alam niya, yung itsura mo doon sa show niyo, di ba? Kasi madalas po nun, sila sa Unit 1 and ako sa Unit 2. Yes, she explained So- that. Magkaiba kayo ng Opo. unit. So, she just saw you sa StoryCon, tapos in character na, nagkaroon na Opo. kayo look test eh. Saka every time na wala pa akong shoot dun sa unit ko, pag tumatambay ako sa unit nila, lagi lang ako nasa labas. Hindi ako pumapasok sa kanila sa dressing room nila dun sa malaking bahay. Kasi nahihiya ako. Parang one time nun, pinakilala ako ni Fianca yung Miss D. So, Miss D ako si JM. Tapos lakad lang siya. So, nung sinabi po niya yung time na yun, yung vlog na sa kanila, na hindi niya ako namukha na, opo, kaya po pala. So, di ko alam, natatawa lang ako, pero syempre, at least, effective yung ginawa nilang appearance ni Ronnie. Pero yun nga, gwapong-gwapo siya sa'yo. The way na kwento siya sa amin, parang sinasabi niya na talagang bagay kay Piang. Parang boto siya para sa kanyang may little shrimpy, ha? Uy, natitiri-eyed ka. Parang na-touch ka. Nahihiya po yan pagka ganyan. Nahihiya na siya sagutin. Pero gwapo mo naman talaga. Diba? For Miss T to say that, diba? Sabihin mo na. Yes, I. Thank you pa naman kay Miss T. And ako na-appreciate ko sobra. Hindi ko na lang paano po i-take, pero na-appreciate ko po. Pero yun nga, syempre si Miss D kasi, kilala nga siya na mataray. No? May mga inireklamo na rin siyang mga young stars na naging co-star niya, na may mga attitude, di ba? Pero kayong dalawa, puring-puri siya sa inyo.
Di ba? Sobrang nyo na-appreciate yun. Sobra, as in sobra po. And kahit ako, una pa lang, hindi ko rin ini-expect na ganun yung closeness nila ni Fiam. Na, grabe, no? Talagang nag-click kayo. Hindi yan, walang script yan. As in, isa rin ako sa hindi nag-expect nun. So, ramdam na ramdam ko kung gaano ka-lalim yung band nila as mag-ina. May script man o wala. Yeah. Pero nangangahulugan kasi yun na, mabait kayo, di ba? For Miss Dina, talaga nagustuhan kayo na siya pa nagkukwento sa press, di ba? Yan. So, syempre, kaya kami nga lalo namin kayo na-appreciate, di ba? Yan. Thank you po. Thank you. Thank And syempre, you. good luck and syempre, congratulations sa latest movie. No? Thank Si you. Miss Rosel and si Kit Monteverde, grabe na. Sabi niya, third week na, malakas pa rin, ang dami pa rin nagpapascreening. May mga screening na talaga namang sold out and they're very, very proud of JM Family. Congratulations! Thank you po, thank you po. Thank you so much, Sir June. Ngayon naman, we have here a question from Miss Jamie Ortega of Soundcheck Manila. Dito na lang. Upo na lang po ako. Hi guys! So, ang question ko ay, so first of all, congrats sa movie nyo. Na-invite ako ng fans nyo sa isa sa mga launch. So, sobrang ko nagustuhan. Yung mga characters. Si Janine parang relate ako sa pagiging, fangirl and bubbly. Tapos kay JM, very, galing na acting nyo. So, ay nakita ko recently yung sa vlog ni Miss Maricel Zoriano. Parang nag-acting workshop ba kayo doon? Or parang nagkaroon kayo ng parang acting scenes? So, kamusta experience? What did you learn from her? And how was it like doing that project with her? Thank you! Ako talaga po nung time na... Actually, sobrang natatakot ako. Sobrang kinakabahan ako kasi yung eksena doon, kailangan ko siyang sigawan. And sinabi talaga din sa akin ni Miss Maricel na, sige lang, sigawan mo ako. Gusto niya talagang sigawan ko siya. And ako natatakot ako talaga and nahihiya akong sigawan siya. Sinabi lang sa akin ni Miss Maricel na, kaya mo yan, sigawan mo kung kaya mo yan. Tapos nung natapos na kami, doon ako parang, tapos na. Kasi sobrang nahihiya talaga. Nahihiya po talaga ako na isang karangalan masigawan ng isang Maricel Soriano. So, very, very nakaka-happy po talaga. Same. I mean, kinabahan din po. Pares naman po kami kinabahan ng time na yun. Kasi first time niyang ginawa yung segment na yun. On the spot din. And ang nakakakaba rin, mga iconic lines na galing po mismo sa kanya. So, parang, nakakahiya kung hindi namin ma-deliver sa kanya bago mismo. Tapos siya pa yung mismo yung co-actor. So parang, before and after, andun yung kaba na parang napawi lang nung nagbigay siya ng tips sa amin after nung namin dalawa. So, malaking karangan na naman ka-eksena ko sa Miss Maricel. And plus, nagbigay tip na galing pa po sa kanya. So, Ano mga tips niya? Secret! Para sa inyo Sa amin na lang. Sige, thank you guys and Thank you congrats! Thank you so much, Miss Jamie Ortega of Soundcheck Manila. Okay, wait. May follow-up question lang ako kasi nakita ko yun sa TikTok actually, nung yung workshop nyo. Tapos sabi ni Miss Maricel sa'yo, ang galing mo, Fiam, after. Ano yung na-feel mo? Actually, hindi siya nagsisink in sa akin. Nung time na sinabihan niya ako ng personal. Kasi, nandun pa din yung kaba ko na, shocks. Nasigawan ko siya ng buhong ko. So, parang ako nahihiya pa din ako. Nandun pa din yung kaba ko. So, nung napanood ko na lang siya, doon ko na lang sinabihan pala ako. Thank you. Very good. O, diba? Okay, last two questions for me. Siyempre, ako, I always see yun nga sa social media, people always say na stars are born sa inyo. Parang kayo talaga yung next na patok talaga sa, as actors and actresses.
So, ano yung nafe-feel mo na this is what people are saying about you, how talented you guys are? Ang laking pressure nun. Super laking pressure nun kasi kasi kami as an actor, nag-overthink din kami naman na tama ba yung ginagawa namin, tama ba yung nagawa namin. And masabihan ka ng mga ganong klaseng salita. Though maganda siyang maging fuel para kung may gagawin ka mga other film or other teleserye, kargado ka. Pero at the same time, sobrang laking kaba nun, sobrang laking pressure nun for us. Yes? Yes, Ikaw, JM. Ganda no, pressure din. And siguro, as an actor naman parang mas ako personally nakafocus ako sa craft ko. Mapag-usayan ko, magawa ko ng tama yung mga role na ibabato sa akin. Ayun, parang hindi ako nakatingin sa yung star, yung spotlight, highlight, gano'n. Basta ako, as an actor, ang focus ko lang magmarka yung role na gagawin ko, kahit hindi ako, yung role. So, gano'n ako natin. Galing ng mindset nila. Grabe, Napakaganda ng galing. mindset niyo. galing I mo. love it. I love it. Yes, I love it. Te, feel ko ikaw na yung next host dito. I I know, right? am manifesting. Pero kailangan, pag ako yung nag-host, kailangan tatawa na ka na. Like, yes, Yes, I love it. kailangan magpatawa ka nga. Okay, ito na lang. Para to conclude our Spotlight Press Con, very light lang to. Mensahe para sa isa't isa. Oy. Yes! Kasi nakakahiya, hindi kami nagme-message sa isa't isa ng mga very sweet, yung mga very meaningful na mga words. Kasi ang asa na namin lagi dapat wrong grammar. Okay. Yes, no, they don't. Hi, Bess. Sure, ikaw na. Una syempre, Thank you for loving me. proud na proud ako. May kinig ka ba hindi? Sorry. Sorry. Okay. Hindi lang. Proud na proud ako. Hindi lang sa pelikula natin. Kasi Ang weird. Rich, ang weird pa. Hindi kami nagkaganto-ganito na ano-ano. Parang, sige, try natin. Seryoso. Yung galing sa heart. Ay, may natawag. Break. Go. Ayun. Alam mo? Oh, hindi, basta... Umuwi. Hindi, Go proud na lang. proud ako. Hindi ko man madalas masabi sa'yo, sobrang proud ako sa'yo sa ginagawa mo as, bilang tao, bilang artista, bilang actress. Yes, Sobrang proud na proud ako sa'yo. And, Yun lang. lagi mo alalahanin lang na lagi lang ako nandito. Ayoko na. Hindi, kung kailan mo gusto, okay ko lang eh. Ano kung kailan mo gusto? Ha? Ano yan? Gustuin mo lang. Hindi, kung kailan kailangan mo ng tulong, tama ba yung grammar? Wala nang iintindi nun. Ang gulo na natin dito. Wait lang, patanggal ako ng pang. Hi dear. Ang cringe ba? Always remember? Okay. Cringe na to ha, pero gagawin ko to. Tinanggap niya na lang eh. Kung ano man yung problema mo Wag na, ang cringe. Ayun. Hindi ko Sige kaya. na. Kahit one I'm sentence. very, very proud of you. Yun. One lang yun. Yes, one sentence. Pero syempre, ending it with a bang. O, di ba? Makakakat po natin, JM Ibarra and Yang Smith.
Syempre, before we let you guys go, mensahe niyo para sa supporters niyo. And Ayan. syempre, Almost Us, go ahead. Ayan, sa mga nakapanood na po ng Almost Us, maraming salamat sa JM Fiang, solid ko, solid ni JM. Maraming salamat po sa suporta na binigay niyo sa amin. Talagang, feel namin po yung mga suporta na pinaparamdam. Ano yan? At, ano ba yun? Ito. 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 Hindi naman ito yung mukha ko. Dapat ito. Ay. Ang gulo-gulo. Maraming salamat po sa suporta na binigay niyo sa amin. Talagang feel po namin. Pag kami free time po kayo, dinner tayo. Thank you guys. Love you. Ikaw na! Ayan, gusto ko lang din po magpasalamat sa patuloy na sumusuporta sa Almost Us na tulungan niyo pa po kaming promote yung pelikula hanggang nasa sinehan pa. Ay, oo, tama. Bukas na, May 22. Ang episode 5 and 6, 2 new episodes ang mapapanood niyo every Friday. Kaya naman huwag niyo kalimutan na i-download ang Prime Video na app at mag-subscribe na. Dahil sa Prime Video nilang po makapanood ang Love is Never Gone. Thank you so much! Woo! Palakpakan po natin ulit. JM Fiang! And syempre, Yes, wait na, go. oh, At kailangan syempre, hindi ko maraming salamat po sa JM Fiang Official and JM Fiang Loyalist Loyalist for for the support. support. Thank you, guys. Maraming salamat din po Maraming salamat din po sa Fiangiverse, Fiang Global, Fiang Slayers, and Fiangi Solid. Maraming salamat guys. Thank you, guys. I love you all. Thank you. Mwah, chup-chup. Yes, thank you so much once again, JM Fiang, back here on Star Magic Spotlight Press Conference. Maraming salamat to all of our viewers for joining us. Friends from the media, thank you so much. But of course, hindi dito nagtatapos ang episode natin.